Yo, what's up? Pero nga pala ng Hood 1997, nandito na naman tayo sa Hood Reacts. Panonoorin natin ngayon laban ng dalawang bay. Dalawang tropa natin. Siyempre, meron tayong B-word pass dahil ang lola ko ay taga Iloilo din. Papanoorin natin ngayon laban ni K-Ram pati ni MP3. Ginanap ng ahon. To, panoorin natin, tol. So, masuportahan ng Flip Top sa panonood nito sa YouTube mismo. Pakiusap, huwag piratahin ng Flip Top. Salamat. Yon mga tol, huwag yung piratahin ng Flip Top. Siyempre, bago yan, salamat muna sa Tambay Cup ni Papa Pio Balbuena, Dirty Minds ni Jeco Smith Perez, Watawat Clothing ni Kuya Aldin, Gracia Worldwide ni Jekris, Hypebeat ni Papa Benji, G-Hood ni Timorense, One The Mad Clothing ni Papa Michael Blas. Ito, yan, yung watawat na yan. Ano pa ba? Gracia ni Jekris, G-Hood ni Timorense, Shift ni Derek Bergie, yon Pag-ibig Cafe ni Yopski. Siyempre, Visual Perfume TV ni JR Parcon. So, yon tol. Check yung ganda ng tambay, yung tambay yan, tol. Panoorin natin. Yeah. Okay. Round 16, day 2, dito pa rin, the 10th Las Piñas, pangalawang laban na natin ngayon. May boses pa si Bossing. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin. Shoutout sa lahat ng sport ang tunay, live at online. At syempre, shoutout sa lahat ng mga represent collab natin. Flip Top magingay para sa parating nating laban. No? Yeah. Hi, Mayans Real Jokes Clothing, Hypebeat, shoutout sa Boss Benji, Papa Benji. Black Manila, shoutout sa kanila lahat. Flip Top Beer, tikman nyo yan. Flip Top Official Merch, silipin nyo yung mga bagong disenyo natin. At sa kanan ko, galing pa, Surigao. Para sa inyo, mag-iay tayo lahat para ay FP3. Yeah. Nung nakaraan, magkasama lang kami nito ni MP3 sa sa Motus. Yan, nandun din si K-Ram, bumatal din dun si K-Ram, kalaban niya si Sherin. Yan, mabait yan sa MP3 mga tol. Crown Manila, RX Panda nga pala. Yan, Crown Manila pala, kay Papa Nigo Manin. Sa kaliwa naman, Smoky Mountain represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay K-Ram. Kinakawawa si Klong ha. Okay, bago pala yun, may bagong nilabas si K-Ram ngayon. Check nyo yan, Akala. Na yung kanta niya mamaya nasa, mamaya kailan ko ba ito i-upload. Pero makikita nyo yun sa Hood 1997, yung clip nung kanta na yun. Nag-usap na kami ni Klong na ipopromote namin yun. Yun. Kaya pala, Mick and Chill, Chillionaire, Mickly. Wait lang! Pinoy Boulevard, kay Madam Merlin Chao, H.At Cafe, Real Jokes, Round Manila, syempre, Babes to. Pinoy Boulevard. Sa Taiwan yun, mga tol. Nanalo ng coin toss. Si MP3, pinili mauna si K-Ram. Tig-2 minuto dapat. Pakinggan natin. Unang banat, Ahon 16, day 2. Yan. Sino dito bumili lang ticket para sa dream match na to? Puta, halos lahat ata alanganin. Paano mas inaabangan pa kasi nila tayo mag-battle, boss? Yung skills mo kasi, subukan natin. Itatapat mo ko sa silahis? Puta, naaaning ka namin? O baka ito yung paraan para sabihin mo na nababading ka sa akin? Ano? Tangina. Nagtakip ng hininga si Enigma. Nagtakip ng ilong, puta. Puta, naaaning ka namin? O baka ito yung paraan para sabihin mo na nababading ka sa akin? Ano? Baho. Ano to? Proxy mo? Boss, mali ka ng pinadala. Bay, hindi sa minamaliit talaga kitang putang ina ka. Kasi pansin mo, paglabas ng poster, halos walang may pake kung tayo'y magtutuos. 95% sa mga yan nag-aabang lang kung paano kuwawalang yain to si boss. Kasi bakit pa kasi nandito ka? Away magtatay to eh. Bumaba ka nga muna. Hindi to papansin. Pero nagpapasalamat ako sa'yo, boss. Sa lahat ng mga nagawa mo. At ikaw ang dahilan kung ba't ako nakilala ng tao. Yung buhay ko, iyong binago.
Natatawa si Enigma. Natatawa si Enigma, hindi niya alam kung totoo kung ano yung, kung saan babagsak yung punchline eh. Tingnan muna natin, tol. Wait lang, naiiyak ako. Wait Cheesy, lang. Ano lang. cheesy. Ulitin natin. Yung buhay ko, yung binago. Dama kong mahal mo talaga ako. Lalo na sa mga effort mong ikabit yung mukha ko sa mga aso. Ginawa kong aso nito ni boss at pag nakikita ko, nagiging war freak. Pero gets naman yun ang lahat, nakatuwaan lang at lap trip kahit pinapagulpi niya ako sa lahat. Wala sa aking makakalapit. Kasi pag may hindi kayo magandang ginawa sa akin, si Boss Arik magiging John Wick. Sige! Oh! Subukan! Tang ina nun, Klong. Galing. O nga, no? Kasi yung mga katawaan nila ni Arik, bossing, laging yung mukha ni Kairam nilalagay sa kung ano-anong aso, di ba? Sa mga nakapanood naman ng John Wick, alam nyo na bumalik ulit si John Wick sa pagiging assassin o hitman nung pinatay yung aso niya, di ba? Yung Beagle. So, okay, galing nun ah. Subukan nyo! Tapos gagawin mo yung angulo? Well, para sa akin, it's all good. Pero, dyan ka na wrong move. Kung ako ginawa niyang aso, ikaw ginawa ka niyang dog food. Kasi food trip lang to sa akin, isa ka pang uhugin at lampa. Halos lahat pa ng mga battle neto, namumuna siya ng kanta. Seryoso ka? Si RG Kenser at si Van sinabihang offbeat sa kanta. Sa kanilang tatlong sinabi mo, parehas lang kayong tatanga-tanga. Kaya kung aanggulohan mo ako sa music, wala yan sa akin talab. Nanlalait ng kanta, puta, lap trip sagad. Panay po na sa awit ng iba, puta, awit ka brad. Ako nga, humble lang kahit Awit finalist sa awit awards. Kaya wag mong talakayin yung mga bagay na hindi. Ayaw. Ayaw. Kaya wag mong talakayin yung mga bagay na hindi mo alam, men. Tsaka, wag ka masyadong papansin. Ikaw nga, walang maayos na kanta eh. MP3 ka pa man din! Oh. Sa ibang nota kasi nahilig eh. Gago. Kaya kung usapang kanta, wag ako gago. Kasi yung karir mo sa kanta, kinang inabrad palubog. Kesa magyabang ka sa akin, makinig ka't manood. Ito'y sampal sa iyong pangalan, tanggapin ng malugod Malugod. na ikaw yung MP3, pero pangalan ko pa rin yung mas matunog. Yeah. Kasi punchliner ka lang, boy! At lahat umain na. Huwag ka nang umasta. Kung may ace ng baras, ito yung gay na ungas sa takuang kumasta. Balik kay Arik! Huwag ka nang umalma. Yung mukha hulas na. Walang takip sa pisngi kasi nga butas na. Oh. Sabi ni Arik, ulul. Sabi ni Arik, ulul. Yeah. Takip sa pisngi Oh. kasi nga butas na. Ulul. Bawi. Putang ina yung P3 bawi. Bawi, putang ina. Tinitira pa si boss nitong bobo na ayasib. Tigilan mo yung Klong, yung TF natin nanganganib. Pero Klong, kumusta na? Wala nung Sayang, putang ina. Sayang. Pinagtanggol si Enigma pero hindi kinagat ng tao. last time natin na nagkita, sobrang dami ding nagbago. Balita ko, sikat ka na bilang MC, pero sikat din bilang aso. Pues animal abuse ang sasapitin kapag ikaw ay minaltrato. Ako'y natuto na sa mga dati kong mali, kaya di mo na ako magagago. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko to ilalampaso at higit sa lahat, putang ina, hindi na ako maghuhurado. Flip top game! Nawala na agad ng nawala na agad ng epekto yung sa aso burst niya, no. Doon lang ulit umingay doon sa may hurado type shit na sinabi ni MP3. Pero yun doon sa aso, wala na kasi una nang nasabi ni Kairam eh. So, na-diffuse na agad yung angulo na yun. Parang yung laban ni Aklas tsaka ni Abra, di ba? So, yung unang bumanat nun si Abra. Tapos sinabi ni Abra doon na, bakla, bading, badap, begi, tangin na mukha, isa pang sabi mo niyan, chuchupain kita, di ba? Parang umamin siya nun. Kaya nung
verse na ni Aklas na inaano niya si Abra ng bakla-bakla, wala na, humina na yung dapat impact nun. Yun. Round 1 mo sa isa buhay. Si Cancer na walang round 1. Pues maghanap ka na ng shelter. Tangina, ikay panis sa round 1 ko na walang cancer. Anong akala mo? Ako'y makakaranas ng kaba kasi yung style mo ang kulit? Na baka yung bars mo ang lupet? Ulul, araw-araw akong minumura nung September, mas takot akong mag-judge ulit. Oo, sobrang pangit ng simula ng taon ko, naging off pa sa start. Nung laban ko kay Crip na wala ng ilaw, I was lost in the dark. Pero nung sinabi siya, makakalaban mga thoughts ay nag-spark. So when I take this dog out, it's a walk in the park. Pero paborito daw siya ni boss. Bias ang puta. Paaway-away pa sa Facebook pero nakakaduda mga repa. Ba't nung kumuha ka ng TF Tol, nahuli ko si Arik sa ilalim ng lamesa? Sabi nyo may nahulog lang na ballpen. Sabi nyo may nahulog lang na ballpen, pero kitang-kita sa mukha. Tanginang battle MC yan, nagpapa-TF ng tsupa. Gago. Kaya pala laging may laban kahit corny ang hinahain at bitbit. Kasi may relasyon ng nabuo na di maamin ang lintik. Nagsusubuan kayo ni Babagsak sa Arik incheck. pero di na shocking marinig kasi binabago na yung aso kinakain ng incheck. Yeah. Sabi na eh. Gago. Racist ka, boy. Racist ka, boy. Kinakain ng incheck. Pero din na, Pilipinas din may mga ganun, di ba? Loko to sa MP3, oh. Joke lang, boss. Joke lang, boss. Pero di, sip-sip talaga yan. At hindi lang kay Enigma. Pansin nyo, pumasok siya ng 3GS nung hawak pa nila ang liga. Nung nagnegosyo si Mot, siya'y nakisosyo para yung branding niya mahila. Ulul, hindi kakaibigan, isa kang oportunista. Kasi nung Flip Top Live, wala siya sa lineup. Pero siningit siya ni Mot, ganun ka-laughable yan, Chong. Yung chill, nakikisabit lang sa mic para magkatapult, ganun. Di ba sabi ni 60 kaw si Jerry? Pues mukhang improbable na yon. Alam na namin na nung hayop yung naghahabol kay Tom. Ikay kumapit sa gasol nung PSP ang paangat. Sip-sip kay Skasta tsaka Flo. Alam namin kung anong hayop ang naghahabol kay Tom. So, alam niya na, bumagsak pa rin dun sa aso. Kung sa mga nanonood ng Tom and Jerry, ayun yung reference niya. Yung kulay gray na aso, di ba? Yung mahabol lagi kay Tom. Pag natatamaan niya, natatapakan niya. Puta, di pa ba sapat? Isang kaibigan na panggap, oportunista. Back natin. Hahabol kay Tom. Ikay kumapit sa gasol nung PSP ang paangat. Sip-sip kay Skasta tsaka Flo G. Puta, di pa ba sapat? Isang kaibigan na panggap, oportunista kalangkap. Paano mo masasabing di ka aso kung naging bitch ka ng lahat? Sa jokes may talent ka. At pwede mo akong mamain. Pero sa bars at mga punchlines, tsaka sa akin alanganin. Oo, marami kang mga tropa na sikat, pero di ka hihigit sa akin. Malapit ka lang sa kanila, klong, malayo ang pagitan natin. Kaya fuck you and 3GS. Kahit magpatulong ka. Ngayong pangalawang araw na ng ahon ito'y aking sinusumpa. Magtatapos na oras nyo, buong kupunan magluluksa. Tutumba. At ngayong gabi, ikaw ang pinakaunang 3GS na tutumba. Yeah. Okay, so round 1. Para sa akin kay Kram yun, tol. Yun nga, sabi ko nga, maganda yung mga binitawan ni MP3. Kaso wala na eh, na-diffuse na agad yung Aso Burst eh. 'Di ba? Yung mas maganda yung gamit ni Kram nung Aso Burst na yun. Yung sa John Wick pa lang eh, 'di ba? Yun. Ayun yung round 1 ko. Check natin yung round 2. Malalaman mo, para sa akin malalaman mo na kung nalakasan ba yung mga tao sa binitawan mo o hindi kapag sumigaw ng bawi. 'Di ba? Pag malakas yung kalaban mo, malakas yung binitaw ng kalaban mo sa'yo, tapos sumigaw yung mga tao ng bawi. Ibig sabihin, tol, malakas talaga. Pero pag yung parang wala lang, alam mo na. 'Di ba? Alam mo na yun. Okay, banat. Sino dito mga nanood ng Flip Top Live? Wala? Meron.
Kasi, nung Flip Top Live, nakasalubong ko tong pasikat na ugok. Nadismaya daw siya kay Bambo kasi di niya kinanta yung Tatsulok. Tama ka ba? Nakita mo nang may bigot. Si Bambo de Pistola, si Kuya Bambo natin. Puta, yung uprising ha, hindi si Bambo na ano ha, na huy Pinoy ako ha, hindi yon tol. Tangin na no, ayun yung iniisip ni MP3 raw no, na Bambo. Gago. Gagawa ko lang. Yeah. Kay Bambo kasi di niya kinanta yung Tatsulok. Tanga ka ba? Nakita mo nang may bigote, di mo pa rin napansin, lang ka? Tsaka di niya talaga kakantahin yun, wala na siya sa River Maya. Speaking of Flip Top Live, nung nag-perform ako doon, dama ko yung inggit sa gagong to. At alam kong kaya kang naandun para maghanap ng anggulo. Kung nasan ako, naandun ka din. Baka nahihilo ka lang o nalilito. Sa pagmamasid mo sa akin, ano nakita mo? E di nakita mo lang yung mga bagay na di mo makita sa sarili mo. Oh. Pambarabay pa yung forma nun. Halatang wala kang tarasa. Nakapited siya na lonta, tapos yung sapatos pa, Natasha. Kaya ang hiling ko lang ngayong gabi, sana judge ngayon si Cripply na magkandaloko-loko na. Malamang mismatch talaga kahit ikay tumodo pa. Gaganti talaga yon kasi ininis mong bobo ka, tipong babadibag kita tapos ikaw yung iboboto niya. Kasi sa pagiging bias mo, marami nang nagko-complain kasi binoto mo si Van tapos ang bobo mag-explain. Porque sa Manila, hindi binoto itong weak na writer, kaya diluto niya si Cripply, yun ay tila nightmare. Sa ganung paraan, gustong bumawi nitong bading na fighter, MP3 ka, pero yung boto di mo ma-equalizer. Tapos sasabihan mo si M-Site na sobrang forgettable yung stilo. Kala mo talaga may linyang tumatak, nakakahiya naman sa'yo, iho. Yung mga katangahan mo, ipapa-realize ko sa'yo dito, ikaw kung may forgettable sa'yo, tangina mo, ikaw yun mismo. Yung May mga, conditioning yung ginagawa mo, wag kang feeling. yung mga sinasabi ni Klong, ano na no? Tawag dito, hindi na siya basta lang nagpapatawa. Puta, talagang inaatake niya na yung character mismo ni MP3, yung skills ni MP3, di ba? Tsaka pinapamukha niya dun kung ano yung kayang-kaya niya at hindi magawa ni MP3. Ikaw yun mismo. May conditioning yung ginagawa. Gago, tumalsik yung laway ni Kairam. Diba, tingnan mo to. Tingnan mo dito. Wala pang laway yan. Yo, ikaw yung mismo! Yung laway, tingnan mo. Sa'yo, tangina mo, ikaw yun mismo. Tok! Ayun na. Dahil na Klong, yung laway mo Klong, nagta-travel ha. May dagdag dagdag damage. Mind conditioning yung ginagawa mo, wag kang feeling matalino. Mind conditioning yung ginagawa mo, wag kang feeling matalino. Mamumuna ka ng mga bagay na wala ka din, ganun ka kadesidido. Usapang unforgettable lines, hindi lahat malalansi mo. Pero pag sinabi mong, ikaw ba si... Alam nyo na kung sino. Yeah. Smoky Mountain represent! Sa tour na di man tumagos, mananatiling iskwating itong pagpagay pinatos. Mananatiling iskwating itong pagpagay pinatos. Mula Basura Division ay dito na magtatapos. Maluwag pa yung garbage bag. Kasya pa si Bot! Niyakap na talaga ni Cripply yung ni Kairam yung niyakap na talaga ni Kairam yung Smoky Mountain represent no. Pero mas gusto ko to yung round to ni Klong. Mas mas talagang battle rapper na na talagang ina-assassinate niya yung skills at character ni MP3. Kalma. 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 Magaling daw siya mag-basketball. Pag nag-crossover, nakakabali daw ng ligaments iba. Ligaments. Nakakalusot ka lang naman kila Kuya Dennis at Papa Benji kasi madulas efficacent nila. Gago. Diba?
Buti pa si Arik pag dumepensa. Yan ang tunay na magaling. Kahit wala kang bola na dala, di ba, sinusupalpal ka pa rin? Pero magaling talaga yan si Klong. Sobrang daming mga moves, tinry niya at pinractice. May in and out at left to right, napaka-wild ng antics. Pero ang paborito ko talaga sa style niya na ang high risk ay yung pambababae niya, behind the back ni Irish. Oh! Ano? Gago. Di mo... Pag nag-personals bigla, no? Ang MP3, bigla nag-personals. Ano? Di mo yan matatanggi kasi magkasama tayo no ni Pistol. Grabe pagsabog. Pinasok niya pati tamod. Pinasikatan niya kami ng benefits kapag baog. Gago. Gago. Ayun na, ito, tingnan mo pre, puputokan ko to, pre. O, di ba? Hindi mabubuo yan, tol. Baog ako eh. Gago. Pero seryoso, tol. Maganda naman si Irish, pero ba't mo tinotroma? Mas masarap pa talaga ang puke kapag yung babae di mo jowa? At para mapanindigan pagiging bowler, kailangan merong binubola. Buti na lang iniwan ka na niya. At for the best na lang din ata. Kasi tumatanda na rin si Irish, kailangan niya maging malaya. Kasi aanhin niya yung mga behind the back mo at mga spin move na hinasa. Kung yung between the legs mo, tol, di naman nakakabuo ng bata. Tong mo, bowlers na basketball reference, no? Tapos talagang pinapamukha niya kay Klong na baog si Klong. Pero sabi-sabi lang yun. Sige, Ram ang makakasagot niyan. Kaya you stay sa temptation. I-maintain yung label mong fake imitation at magpaka-next na sinyo ka na lang kasi wala ka ng next generation. Pero bilang pambawi, bubuntisin ko din yung mama mong si Edna, tol, wala nang planning-planning. Ititrisam ko yung mga lola mong may menopause, puta sibak din sila sa akin. Yung kapatid mo si Marie kakantutin habang sa sahig siya'y nakaplanking. At yung family tree mo naman, tol, ang gagawin kong punong saging. Ako na yung napakasalbahe Punong kasi alam saging. kong di mo magawa. Sa akin di ka nabanta, natrap ka sa sarili mong kahon at di ka na nakawala. Kaya habang ako yung nagpapaulan, ikaw yung masasalanta. Ika'y asong nakakulong sa lagpas tao na baha. Ano, sumasakit naman? Pues may masasakit pa dyan. Di ka masasagit ng fans. Walang magagawa si Ari kung di tatapik na lang. Ibang version na tutol, di na nakakaligtaan. Di ka namamalikmatang. Ito yung... fuck that. Ayokong sumunod sa mga trip nilang ganun. Wala tong linyang patapon. Ibahin niyo ako sa mga tanga na magzuzoro paro di ngayon. Kasi sumaklolo man si Honcho at ang lobo sa aning. Walang modo na yung tono at yung thoughts ko malagim. From Rapolo nakatodo, nakaholo pa ang scheme at mga combo naka-auto ngayon moto sa lagin. Di ko Yeah. sequel. Tangina, ang haba nun, putang ina. Galing. Galing. Dito sequel dun kay GL dapat pronto patayin. At ayoko makisosyo sa gusto ko na gawin. Nakapondo na yung bolo 38 at patalim. Isosolo ko tong bobo, walang zorong darating. Yeah! Tangina mo. Ayoko. Galing, ang galing ni MP3 doon, tol. Galing ni MP3. Tangina. Yung bowler, yung basketball reference niya, di ba? Yung di magamit yung nasa between the legs mo, no? Tangina. Tapos, yun nga, yung multi niya na nakaholo, no? Tangina, holo, solo. Puta, tingnan natin round 3 ni Klong. Ayoko. Round 3 game! Nung laban niya kay M-Site, ipinagmalaki niya at taos-puso niyang inamin na siya daw bilang Bisaya inakakantot na siya ng puno ng saging. Really? Sa MP3, oo. Oo, nagawa ko. Ayun. Nakakantot na siya ng puno ng Yeah. saging. Oo. Really? Oo. Idadamay mo pa lahat ng Bisaya sa ginagawa mong katangahan? Sa probinsya namin, puro puno ng saging, pero hindi ko yan naranasan. Ako, yung mga puno ng saging sa amin, pag wala akong magawa, sinasapak-sapak ko.
Ito, pag wala siya magawa, sinisibak-sibak mo. Inamin mo sa harap ng madla. Oo, wala naman dong duda. Siguro habang kinakasta mo yung puno, sinutsupa mo yung bunga. Gag! Kaya ka binabas eh. Ang naisipin mo, no? Binabarurot-barurot mo yun, no? Pak. Tapos, gago. Gago. Hindi dahil sa patanga-tanga mo na judging. Kasi minsan yung boto niya na kay J Black. Minsan yung boto niya na kay Van. Minsan yung boto niya na sa puno ng saging! Minsan yung boto niya na kay J Black. Minsan yung boto niya na kay Van. Minsan yung boto yung edit stall. Nasa puno ng saging. Gago. Galing. Kaya bilang Bisaya din, sa sinasabi mo, bibigyan kitang gantimpala. Medyo malilito ka nga lang kung karma ba to o biyaya. Medyo malilito ka nga lang kung karma ba to o biyaya. Yung ginawa mo kay Marshall, talaga namang kakaiba. Tanginan to, ayaw umikot o gusto rin talaga. Ano? Tumusok ba yung tema? May ninig at may ginaw? Walang kuryente yung barena, pinapaikot lang kita. Bakla ang puta. Panay piyok pa to sa laban, tangina mo, kakahiya ka. Kakatsupa mo yan ng burat na hindi mo kakilala. Maarte sa pagkain pero kumakain ng burat na mabuhangin. Oo, matagal ka ng laspag. Ngayon sabihin mo sa amin, gago, na di mo naranasan yung pagpag. Oh. At hindi mo ako madadaan sa mga taglish mo na rhyming. Ano akala mo kayo lang may internet? Puta, meron din sa amin. Alam ko kung bakit taglish ka at hamo, boy, kahit di ka pa umamin. Sobrang obvious naman, Mike, na lahat sa rhyme zone yun ang galing. Tanginan to, porque magaling mag-English, pakiramdam niya, mas matalino siya sa iba. Sasabihan mo pa si Boss Arik na bobo mag-English, baka pektusan kita. Baka nakakalimutan mo. It's peso, Not peso. It's Pedro, not Pedro. And cause you're a gay bro, your name shall be Rainbow! Tangina mo, binigyan na ng karangalan yung bansa, hindi mo pa rin talaga ma-acknowledge. Ngayon ipapakita ko sa'yo na I can easily switch in a different language. Oo, ino mo. Cause whenever I'm on stage, I always pray. Every night and day, every holiday. MP3, fuck that, you're out the game. And when I spit round, you better sleep now. So, deep down, hit ground. Can you see that I'm fucking you in front of a cheap crowd? Everybody know I can dance and rap like Chris Brown and Enigma. We're gonna be proud, and that's all. Ni hao. Different language, kulang na English. Tapos ang pang panapos Chinese, no? Kiram, gago. Ayun yung mga kiram na ang hirap, ang hirap daragin eh. Alam mo, parang laban nila ni Zaki. Tangina, pag ganyan ka handa siklong, puta. Talagang mahirapang ang daragin yan. Bawi, puta, MP3, paano mo ngayon babawian yun? Putang ina. Tangina. Akala ko kaibigan tayo ah. Alam nyo ba kung paano ko nalaman na may taglay to na katangahan? Eh pumayag ba naman na maging dakilang comeback battle ni Badang? Seryoso tol, pumayag ka? Alam mo na anong brand ng ganong MC? Yung matchup nyo ang awkward at ang random, parang gang ni Arthur Neri. Tanginang matchup yan! Rapist versus... Yung sinabi na gang ni Arthur Neri, eh yun yung kung napanood niyo, may break it down sila no ni Kuya Luns. Tapos sabi ni Kuya Luns, may gang ka ba dati? Sabi ni Arthur Neri, wala eh, gang kaibigan lang. Ganun. Tapos hindi na gets ni Luns. Tumuloy lang si Luns sa topic, parang ayun yun. Bak natin. Tanginang matchup yan! Rapist versus rabies.
Nung time na yun, ikaw pinaka-viral dahil sa laban nyo ni Saki. At panalo mga moments. Pero ba't nung laban nyo ni Darwin, naging palyado na yung offense. Nawalan ka ng crowd control at binigyan mo siya ng audience. Puta, badang na nga lang yung kalaban, natalo pa sa comments. Pero ganyan talaga si Klong. Ganyan talaga si Klong. Mahirap i-take serious. Nagpapanggap lang na oblivious kahit yung pattern ay continuous. Bulag-bulagan sa mali kahit aware na siya sa issue. Sa tigit sa lahat, alam niya din kung saan nagtatago si Phoebus. Gago. Di ba sunod-sunuran ka sa kanya? Pagiging tuta, kinarir. E di puntahan mo din siya sa Dubai, tas dalhan mo ng flip-flop beer. Binilhan ka lang ng sapatos, naging loyal ka na agad. Feeling ka mag-anak na likas. Sige nga, bilhan mo din siya ng sapatos, yung nakakaapak ng Pinas. Di na siya makauwi ng Pilipinas. Ang galing ni Lord, ang galing, masaya si Boss, wawawiwa. Ano yun? Akala kasi Ano yun, MP3? Nabalik sa Manila, na 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 na. Taka na walang rhyme, basta kumanta lang. Ano yun? si Boss, wawaw. Feeling ka mag-anak na likas. Sige nga, bilhan mo din siya ng sapatos, yung nakakaapak ng Pinas. Kanta. Di na siya makauwi ng Pilipinas. Ang galing ni Lord, ang galing, masaya si Boss, wawawiwa. Akala kasi nila na mapapalitan nila ang flip-top porket namirata sila ng rappers. Ulul sa sobrang hina ng inyong liga, di kayo nagkaroon ng scalpers. Di ba sinumbatan mo din si Cripply na wala siya sa flip-top nung pandemic kasi meron kang dignity? Bakit? Nandito ka ba sa flip-top nung active pa yung PSP? Walang nakapansin, pero last year sa ahon na siya nagpakita 1 beses lang sa 1 taon. Pinatapos muna yung matira mayaman bago siya nagbalik at naghamon. Habang sa lahat ng events ng PSP siya naging present at nag-host pa nga siya doon. Tas manunumbat ka na, nandito ka nung pandemic, mahiya ka naman, Klong. Mahiya ka sa MCing bumabiyahe para lamang manood, sariling gasto ko pa yon. Habang ika'y sunod-sunuran lang sa kaibigan mong kampyon. Kung ba't maraming di lumaban nung pandemic, maraming valid na rason. Habang ang dahilan mo lang kung ba't nandito kay wala ng PSP ngayon. Pero ipagpatuloy mo lang yan. Kung sa ibang league ka nalalaban, kilala mo na din si Arik. Di ka pinagbabawalan. Kasi naiintindihan na namin ang sanhi ng iyong galawan. Walang nakakagulat sa squatting na palipat-lipat ng tahanan. Kaya sana nag-gets nyo na yung punto at tumatak sa utak nyo. Di nyo to maaasahan. Garapal at kupal to. Kaya boss, mission accomplished. Yung mga lines na itulak ko, sana nabigyan ko ng hustisya yung mga rounds na sinulat mo. Tangina. So, yun. Kaya pala nung nandun kami sa may Motus. Sabi ni Kairam pagdating niya, binadibag ko. Andun kami nun. Kakasama kami nun nila MP3. Yun. Siguro, tawag dito, para sa akin kung iba yung nakalaban ni MP3, may laban-laban pero iba yung Kairam dito. Iba yung paghahanda niya. Handang-handa siya, tol. Jokes, tawag dito, jokes, technical, yung mga punto, character assassinations, yung skills ni MP3. Kay MP3, maganda yung yung nag-hologram siya, na tuloy-tuloy. Solid yun. Tapos itong round 3 niya, parang pinupunto niya lang na, kaya ka lang naman nandiyan kasi wala na yung PSP, di ba? Pero pag nandiyan yung PSP, hindi mo naman kayang umano sa flip-top. Yan. Pero tingnan natin yung ng mga judges. Flip top, MP3 versus K-Ram. Mag-i-expand best para sa kanilang pareho. Pwede rin hindi. 5-0, ang boto ng hurado. Boto lang ng hurado. Mag-iay tayo lahat para kay K-Ram. Hello, gusto ko pasalamatan na Madam Erlene na naandyan, si Boss Russell Campanya, syempre si Boss JP, maraming salamat palagi. Lil Jokes, Floating Ground Manila, Boss Arik, love you.
Shoutouts kay Ma'am Erlyn Xiao, Vince Ivan Ragay. Si Erlyn Xiao, si Ma'am Erlyn Xiao, siya yung ano, may-ari ng Pinoy Boulevard, alam ko eh. Pati yung binuo nila M-Zite na liga doon. Kung saan sila pupunta ngayon. Cafe Stoke, Adrian Artion at PJ Felicio. Yo, what up? Pinik nga pala. Binoto ko si K-Ram. Round 1, binoto ko si K-Ram. Round 2, binoto ko si MP3. Round 3, binigay ko kay K-Ram. Malas yung ginawa na MP3. Nasasapawan lang siya ni K-Ram ng round 1 at round 3. Pero yun nga, malakas pa rin naman yung binayad ni MP3. Hindi siya napag-iwanan ng ganong kaiwan talaga. Sadyang may mananalo lang at lumamang ng konti si K-Ram. Kaya K-Ram, yeah. Siya boy, body si boss. Mr. Undefeated oh. Ayan, yung round 1 nila, parehas tabla para sa akin yung round 1 na yun. Then, dun sa round 2, para sa akin, mas naging effective yung mga punto ni MP3, kaya binigay ko para sa kanya yun. Then, yung round 3, sobrang lakas ni K-Ram. Yun yung classic na K-Ram na nakakilala natin. So, parang preference lang ng judges para sa akin si K-Ram yung nanalo doon. Congrats kay K-Ram, tapos kay MP3. Yo, binoto ko si K-Ram kahit ayaw ni Boss Ari. Ayun nga pala, bago natin pakinggan si Kuya Frus. Sa 27, March 27, birthday bash niya. Dito gaganapin yun sa may Manggahan, Pasig. Yun, nandun kami. Crazy Family, Bad Boys. Sila Kuya Miko nandun, syempre. Kuya Harlem, Zaki, Riding in Tandem, Hood 1997. Syempre, mga Battle MC, Underground, yun. Samahan nyo kami. Sana pumunta kayo doon, mga tol. Yeah. Round 1, mas effective sa akin para sa akin si K-Ram. Tapos round 2, Si MP3. sabihin natin, bigay ko na ng tabla round 2, tapos round 3 kay K-Ram. Kaya, yun. Shoutout. Yun, round 1 binigay ko kay Beast! K-Ram kasi sobrang Sente, ganda oh. ng panimula ni K-Ram dito. Kumbaga yung expectation ng mga tao, nabigay niya. Pati yung transitions niya sa mga angle niya, napaganda rin ang ender niya rito. Sa round 1 ng MP3, yun. Medyo mas angat yung intro ni K-Ram dito kumpara sa intro ng MP3. May mga haymakers siya na hindi ganun kalakas at effective, lalo na at masok ni K-Ram yung round 1. Then round 2 ganun din, mas smooth nga lang yung pagpasok ni K-Ram ng bawat lanes niya. Siyempre, mas maging yung transition niya sa setup, sa voicing talk. Talagang huli niya rin eh, pati yung ender niya. Then round 3 yun na, parang taking over na ni K-Ram. May skip pa rin si MP3 dito, pero wala, mas naging effective si K-Ram kumpara kay MP3. Pero mad props kay MP3 yun. Boto ko 1, 2, 3 para kay K-Ram. Yeah. Si Ram, isa ako sa... Yung pala ako yung bumoto rin kay K-Ram. Kay K-Ram, round 1, binigay ko siya. Bali niya, nasimulan niya ng mas maganda. Tapos mas natapos niya rin ng mas maganda. Same din naman sila na malinis yung performance. Bali, binase ko lang kay K-Ram kasi yung setup niya is 1-2-1-2 kay MP3, masyadong mahaba. Hindi masyadong malanding yung suntok. Sa round 2, binoto ko pa rin si K-Ram. Actually, dikit lang naman. Pero ganun pa rin kasi yung nangyari. Tapos, lupit nung niya. Yung sinabi niya ay boss. Sa round 3, K-Ram pa rin dun sa change language yan lupit. Tapos si MP3, ganun pa rin consistent. Solid yung battle na pero kay K-Ram ako. Yeah. Yun. So, sabi ko nga sa inyo, solid na laban. K-Ram versus MP3. Yan, sobrang galing ng dalawang to. At marami pa tayong aabangan kay K-Ram, syempre, at kay MP3. Yun lang. Ako nga pala si R ng Hood 1997. Salamat sa lahat ng nanonood nito. Hood Reacts, K-Ram versus MP3. Ang boto ng hurado, para kay K-Ram. Gumaganto ako, no? Andito pala, no? Pak, ito. Para kay K-Ram, tol. Ayun, no? Bang! Peace out.